Good day. We are presenting our online enrollment case study today. My name is Michael Christopher Palmones. My name is Jenaline Verde. My name Angelica Verde. My name is Felicity G. Ferrer. My name is Jambercy Cuevas. I will show you our code briefly and the changes. This is our online enrollment system. Pero bago mapasok ng user yung system na to, kailangan nyo munang mag-register. Sa register, mayroong username and password. Sa username, at least 5 characters lang dapat. For example, Jenaline. Then sa password naman is kailangan mayroong at least 1 caps lock letter, number, and special characters. Sa password, kapag nag-enter ka is nakamas na. Or hindi nakikita yung mismong tinype mong password. Then ayan, kapag na-confirm na yung password, press any key to proceed to login. Sa login form naman, kapag may existing account ka na, pwede ka na mag-login agad. For example, yung in-enter nating account kanina. May lalabas na login failed, invalid username and password. Pero kapag naman tama yung password, merong lalabas na login complete. Press any key to proceed to other menu. Dito naman po sa menu, merong add student, view student, record, update student record, delete student record, and sign out. Mag-choose po tayo ng add student 1. Enter student ID example, Zoom 2022 02261. And sunod naman po ay enter first name, Angelica. And sunod is middle name, example, Samoy. Pag wala naman pong middle name is lalagay lang po natin is none. Next is enter last name, Verde. Mag-enter naman po tayo ng address, San Felipe. Next is enter sex. Meron po dito male and female. So, pipiliin po natin ay F. Then sa choices naman po, lalabas dito lahat ng course. Then, pipili po tayo ng isa ng business BSIT. And meron po ditong first year, second year, third year, fourth year. So, second year na po ako. Pili natin is number 2. Next, enter date, birth,
Sample is 12/25/2002. So, enter po natin ay yung birthday ko, 10/21/2002. Ang malabas po ay, do you want to confirm add student? Yes or no? Yes. So, dito naman po tayo sa View Student. Babalik po tayo sa, after po natin mag-add student, dito naman babalik po tayo sa menu para dito po natin i-view ang student record. So, choice options, pipiliin po natin ang number 2. Yan. So, pag na-choice na po natin number 2, may magtatanong po dito ng, do you want to search by ID or by course? Ang ilalagay lang po natin pag ID is I and pag course is C. So, i-check muna natin kung is yung ID. So, ilagay natin yung kaninang nilagay ni. So, pag napili nyo is ID, is ilalagay nyo ay I. So, ilalagay natin yung number kanina, Sam 20 22 02261. Yan. So, lalabas yung nilagay niya kanina na Angelica Samoy, Verde, San Felipe, female, BSIT, second year, 21 age. May indicate din po dyan yung age. Tapos, andyan na din yung mabibilang yung record. Tapos, balik tayo sa view student para, yan, piliin naman natin yung course. Type C, tapos enter course. I-type natin yung mga course na gusto natin. Kunyari, ayan, BSIT. Lalabas po lahat dyan ng BSIT students. Tapos, press any key to continue to back to menu. Sa update naman po, in this code it serves as accessible guide where the student can update student record like first name po, middle name, last name, address, course, year level po, tapos birthday, edit all student info, and lastly, exit and choose option below. Show the numbering all the student update record. Dito naman po is mamimili po kayo dito kung ano po yung mga babaguhin niyo pong mga kunyari po nagkamali pong lagay po sa sa ano po, online enrollment po. Kunyari po sa first name, nagkamali, So, yung mga update natin sa online enrollment. Nakita nyo naman po, nag-update na po tayo ng first name. So, makikita po natin to sa view. Pag search natin yung in-input kanina na student ID, which is SUM 2022-00510. Ayan po, nabago po Michael. Kanina po Michael Christopher yan, kaso hindi po namin napakita agad. At nakasave na po agad yung yan. Tapos meron po sa edit all and student birthday, year level, course, address, last name, middle name, and first name. Tapos meron naman po tayo pag gusto natin mag-delete. Ayan po, papakita po lahat ng student information, student number, tapos student ID. Yung sa student number po, kung ilan po yung student na andun. So, student number po ang kailangan natin piliin para makapag-delete tayo.
So, delete po natin is si number 12, which is Jomili Valdez. So, yan po, may lalabas mong delete complete. So, ayun po, pag ano na po yung delete, pwede po natin siya makita dito sa delete. Ayun po, wala na po yung number 12 and napalitan na po. And 15 na lang po ang student na nakalagay. Nakakalimutan ko, pwede pala i-exit lang yung code. Ngayon po, papakita ko naman po yung mga bawal ilagay. Bawal po, sa register is bawal po yung same username like yung Jenalyn po kanina. Pag nilagay po, ayan po ilalabas. Tapos po, pag nag-create po tayong bago, bawal din po yung walang caps lock katulad po na nakalagay sa note. Pag naglagay po tayong password ng caps lock or hindi po walang isang capital letter or walang number or isang special character, hindi po makakapasok. Yan po, invalid password po ilalabas. Kaya po, create na po tayo ng pwede na, which is pag hindi rin po same yung password, uulit din po yan. So, din po dito sa password kung nawali ng input. Hindi na natandaan yung password. Yan po. So, sa add student naman po, pag meron ng same na student ID, hindi po siya tatanggapin. Yan po. Dapat po, unique yung student ID. Dapat wala pong parehas. Sa name naman po, bawal yung number and special character. Ganoon din po sa middle name and last name. Kaya hindi ko naman po papakita. So, sa address naman po, wala po akong nilagay na restriction kasi yung ibang mga meron naman po number. Ibang address. Tapos po dito, bawal po din mag-input ng hindi M or F. Ayan po. Tapos dito rin po, bawal po tayo mag-input ng susobra sa choices or any alphabets or special character kung ano man po yan. Tapos dito rin po, ganun lang din po katulad sa course. Dito po, panag hindi po masasave yung student. Ayan, tignan po natin yung student sa view record. So, BSIT po nilagay natin. So, dapat nakikita po natin siya dito. Pero po, ayan po, wala pong lumabas. Sa mga update din po, ganun. Same lang din po na restriction dun sa add din po. Kaya di na rin po kailangan na pakita isa-isa at mahaba po yung Yan. Exit na po natin at tapos na po ang aming code sa online enrollment system namin. That's all, panels. This is the end of our case study. Thank you for watching. Thank you for watching.